Okay, may another project na naman kami ni tatay. Oil change naman, 8,000 na nung huling change oil, 8,000 miles. Ayan, 8,000 miles na siya, yung tinakbo. Gusto ko nga every 5,000 miles para alaga talaga yung mga na, pero walang time eh. And limited lagi yung space dito sa Billers Road. Yan. So, iangat na namin yan. Na may space na. Yan, naangat ko na guys. Then pinapainit lang konti yung makina para yung oil mabilis bumaba. So maganda yung ramp talaga, mabilis. Hindi na tayo mag-jack pa and ano, yung jack stand. Ano magbobomba pa. Ayan, pero for safety, lalagyan ko pa rin siya ng jack stand sa ilalim. Mahirap na. So maganda na yung safe tayo kaysa mabagsakan. Ayan. Ito yung jack namin. Tapos ito. April lang to change oil kasabay ng timing belt niya. Yun, gusto ko nga every almost 5,000 miles ko i-change oil eh. Kasi naniniwala ako na better to prevent than to cure. Op, dami ng dahon ah. Yan o. Huli muna natin. Tagal-tagal na rin di nabuksan yung hood. Maaraw ng konti. Nangat ko na yung dipstick. Tsaka binuksan ko yung oil cap para mabilis yung flow ng oil pagka dinrain ko na siya mamaya. Okay, bumili din ako ng metal polisher. Kasi may yung chrome na ito, parang may mga kalawang rust. Ayan o. Ayan. Subukan ni tatay kung matatanggal. Bah! Ayaw. Fake yan. Lagyan muna natin ng stand sa ilalim. Madami to eh. May ilang piraso din to. Ang higpit. So ginamitan ko pa ng vice grip para matanggal yung tornilyo. Ito, may puro kalawang na. Yan. Bumili na ako ng bagong replacement niya para madali na siyang kalasin next time ulit. So tatlong ganito yung binili ko. So itong bolt sa oil sump, 19mm yung kailangan niyo na para matanggal. Brake cleaner lang guys. Brake cleaner. Tapos lagay ko na yung bagong bolt. Gagamitan ko na ng torque wrench. Sabi dito yung spec niya is 35 Newton meters. So yan, para gamitan natin torque wrench para hindi masira yung thread. Sobrang higpit. Ngayon, pag nasitinid nyo na yung click na gano'n, ibig sabihin 35 Newton meters na yun, tama na yun. So guys, naigpitan na natin yung sa drain plug. Sa oil filter naman tayo ngayon.
Ganda yung filter eh. Walang mga yung grind materials. So, ibig sabihin, ganda pa yung makina niyan tayo. Bosch. Ito yung Bosch. Palitan din natin yung mga gaskets. Gamit tayong red rubber grease para sa gasket. Yan. The next time, di sila mahirap tanggalin. Yo, pwede na ulit. Kabit ko na to. So, insert lang to guys. Yung oil filter. Yon, ready na. So, yun, nakabit ko na yung oil filter, yung sump plug, engine oil naman ngayon, lalagyan na natin siya. Engine oil natin, bumili ako, Castrol Edge 5W30 long life. So, itong makina na to, 4.7 liters siya, pero ikakarga ko muna is 4 liters muna. And then, papay-startin ko, let it circulate, tsaka titingnan ko kung may tulo sa ilalim before ko lagyan ulit ng top up, dagdag ng oil, kasi syempre meron pa rin naiwan doon sa crankcase. Hindi naman lahat siya natidrain, di ba? So may mga naiiwan pa din. So yun, just to be on safe side, 4 liters muna and then top up na lang. So pa-startin na natin. Yun guys, tapos na yung oil change. Bababa ko na lang to and tatapa pa na tatay yan pagka kulang yung, sigurado kulang yun, pero konting-konti lang kasi may natira naman sa crankcase niyan eh. So hindi naman 100% na drain yan. So yun na nga, pinapainit lang konti para mag-circulate lahat and then tsaka namin lalagdagan ulit. See, learn from the best. Ayan o, learn from the old mechanics. Matay lang yung mga chick mechanic eh. So, another day, another complete project. Guys, tapos na tayo mag-change oil. Nababa na rin namin sa ramp. Ayan, wala na yung ramp. Papalamigin ko muna siya ng konti. Testing natin yung brake fluid. Meron tayo na ito tinatawag na brake fluid tester kit or device, from King Bowlen yan. So, pwede na ito matest yung DOT3 for 5.1. So, ang ito-test natin is yung quality ng brake fluid natin. Hygroscopic siya, so nag-attract siya ng water. So, matitest dito kung marami na siyang moisture content or water content. Yan, testingin natin. DOT4 yung brake fluid type nung sasakyan ko. So, makikita dito, yan, kung gaano nakataas yung moisture content. Wala siyang moisture content pa guys. Dapat dito meron niya, may level yan. Pero dahil wala, okay. So, which means that's really good. Zero moisture content. So, papalitan ko naman ngayon yung pollen filter o yung cabin filter. So, importante lagi na pinapalitan to kasi ito yung parang lumalabas to sa aircon yung fresh air. So, kung madumi na siya, mangangamoy yung sa aircon niya. So, yan, cabin filter niya. So, hugutin ko lang yan. And tingnan natin kung gano'n nakadumi after 6 months. Yan, so may date pala ako, May 23, 2025. Ew! Dumi na! Dumi na niya guys. Ooh! So, after ano lang to 5 months, 6 months. Tingnan mo. That's super dirty. Imagine that, diba? Hindi mo ito papalitan. Yan. So, ito yung bago. Ito yung tsura ng bago, guys. Sheesh! Ano. Medyo gray kasi dahil
activated charcoal to. So, mas helpful siya mag-filter ng odors kasi charcoal. Natin para fresh. Bosch Slovenia. Yan. Lagyan ko muna ng date, boys. SM. So yan, may instructions pa siya guys. So hindi ka talaga magkakamali na ilagay kasi siyempre may face up and face down siya kung saan yung airflow. So ayan, airflow, yan. So kasi dito may mark din siya airflow daw. Ayan, pataas. So yun, susundan lang natin yan. So para mabango, sprayan muna natin ang pabango natin. Ayan. Okay. Wow! Yun. Kabila din. Mabango talaga siya. Yan, nakabit na natin yung pollen filter or cabin filter titawag, and kung notice nyo yung arrow is downwards, so yan dyan yung airflow pababa, so susundan nyo lang yan, and kung ano yung previous na nakakabit dyan, ganun din yung kakabit yung bago. So anyway, that's done. Tatakluban na lang. Tapos na yung service natin ng oil change and oil filter and pollen cabin filter. So, yun guys, thanks for watching. Hopefully, naging informative tong project natin. Matulong sa inyo guys. So, keep on watching. I'll still keep uploading anything I can. And I'll see you again. Cheers guys. Alright guys, if you like this video, please don't forget to hit the thumbs up, comment, share and subscribe. And I will see you on the next one.